bigyan po natin ulit ng reaksyon ang content na ito ni, hindi ko alam kung anong pangalan niya, no? Nakikita ko lang siya sa TikTok. Mukha pong gigil na gigil siya at na-trigger po siya sa post ni Prof. Richard Haydarian. Ito po, pakinggan natin at bigyan po natin ng reaction mamaya. Nakakatawa lang itong mga antay, no? At saka yung mga anti-Marcos, yung mga anti-Duterte, di ba? Kasi ganun-ganun na lang sila manisi. No? Pag meron silang mga nakikitang sablay, no? Or tawag nito, mga pagkukulang, puro ang sisi, 'di ba, sa mga Marcos or sa Duterte. Katulad din na to. 'Di ba? 'Di ba antay yan yung si Richard? 'Di ba? Nag-share siya, World of Statistics, worst quality of life by city, no, in 2023. And yun na nga, ang number 1 ay Manila. Tapos, tinweet niya ulit at nilagyan niya ng caption, Duterte Legacy. Imaginein mo, kailan naging mayor ng Manila si Duterte? For your information, si Duterte pa nga ang naglinis ng Manila Bay, remember? Si Duterte pa nga ang naglinis ng basura at kalat nyo dyan sa Manila. Kung hindi pa siya ang naging presidente, siguro basura pa rin ang nasa Manila Bay. Tapos sasabihin mo, dahil kay Duterte, di ba? Duterte Legacy, di ba? Kaya naging worst quality of life by city ang Manila. Tapos ito pa, sino ba ang nagpatapos, di ba? Sa napakasikat dati sa NAIA, no? Yung mga modus ng mga nasa NAIA dati, yung laglag bala. Aber, sino ang nagpatapos sa ganyang modus? Di ba si Duterte? Di ba si Tatay Digong? Kung hindi pa, di ba kung hindi pa siya nagbanta, kung hindi pa siya nag-command, malamang hindi matatapos yung laglag bala na yan. Kaya nga, di ba naging worst airport ang NAIA at that time? Pero pagtungtong ni former President Duterte, di ba? Tapos agad yan. Tapos ngayon sisisihin nyo si former President Duterte, di ba, kung nalagay man yang Manila dyan, siya nga ang naglinis ng mga kalat nyo. Siya nga ang naglinis ng mga kadugyutan nyo dyan eh. Di ba, Bisaya lang pala ang makakapaglinis ng Manila Bay. Di ba, si President Duterte pa pala ang makakapagpahinto niyang, di ba, tanimbala na yan. Tapos ngayon, sisisihin nyo, lahat na lang talaga eh, no? Sinisisi nyo. Kahit kagagawan niya yung kadugyutan nyo, isisisi nyo sa iba. Ay, nako! So, dinig naman natin, kitang-kita naman natin na overprotective to si kuya mo sa mga Duterte kay dating Pangulong Duterte. At talagang gigil na gigil siya at handa siyang makipag-away sa social media para lang ipagtanggol, depensahan si dating Pangulong Duterte. Ano po? Pero gusto ko lang bigyan ng reaksyon yung ibang sinabi niya, no? Tama na nawala yung laglag bala sa NAIA ng panahon ni PRRD, pero hindi totoo na natanggal sa pagka-worst airport ang NAIA. Nawala yung laglag bala, correct, pero ang pumalit naman ay yung pastillas scheme, no? Or pastillas scam yata yun. Yung mga aberya na mayat-maya nawawalan ng kuryente, yung NAIA airport natin, yung nagkakawalaan ng mga bagahe, belongings, no? Nagkakanakawan ng mga gamit, no? Belongings ng mga pasahero sa NAIA. And yung mga suhulan, no? At saka yung problema sa immigration, yung ang daming naaantala, yung na-offload, no? Yung hindi natutuloy sa kanilang flight dahil sa sandamakmak na tinatanong at talagang mismo mga tiga-immigration pa yung nagiging reason kung bakit hindi nakakalipad yung ating mga kababayan, no? So, totoo na wala yung laglag bala, pero hindi totoo na nag-improve ang NAIA. Hanggang ngayon, worse pa rin po, no? Dumaan na yung admin ni PRRD at ngayon kay BBM, worse pa rin, ano? Medyo naglaylo sa mga kamalasan at kanegahan ng NAIA nitong mga nakaraang buwan. Pero noong mga nakaraang buwan at noong nakaraang taon ay talaga namang sandamakmak, no? Ang kapalpakan dyan sa NAIA. Yung sandamakmak na tao na naaantala dahil sa mga aberya dyan sa NAIA, no? So, hindi totoo na umayos ang NAIA, no? Nawala lang yung laglag bala. Second, siguro hindi siya aware na yung Dolomite, no, yung Manila Bay, although nilagyan ng Dolomite, Pampa Beauty, pero every time naman na bumabagyo, tumatambak yung basura.
no, napapagastos ang ating national and local government para linisin ng linisin, ano, kasi nga hindi na-address yung dapat na i-address, yung sources ng basura, yung mga barado dyan, yung mga bara dyan, ano. And I think, ano, yung naging reason kung bakit nag-beautify dyan, ng beautification, no, naglagay ng dolomite, ay dahil nga nagkakaroon ng reclamation para pagtayuan ng kung ano-ano, no. Malaking part ng Manila Bay ang tinambakan na ng buhangin para pagtayuan ng mga infrastructure or mga gusali siguro. Para sa akin, hindi naman nakakatulong yun sa kalikasan. Okay, maganda ang layunin, pero mukhang napapagastos po ang ating gobyerno every time na lamang nababagyo, lilinisin at mawawash out ng tubig ang dolomite na itinampak dyan. Plus, yung dolomite, yung pinanggalingan ng dolomite, no, ay galing po yan sa bundok, no. So, somehow, may bundok na nasira at nagsuffer para lang tambakan ng dolomite dyan, no. So, in my opinion, hindi siya masyadong solid, concrete, effective solution para ayusin, linisin, at solusyonan ang problema ng Manila Bay. Pero at least may ginawa, no, at may mga nakaka-appreciate, kagaya nito ni Kuya na appreciate ngayon. So, evident na napikon ito si Kuya dun sa naging post ni Richard Haydarian. Kasi nga, worse, no? Sa pagdating sa quality of life, number 1, worse ang Manila. So, malayo yan sa mala Singapore Golden Age na ibinibida nila, no? Talagang, yung quality, hindi lang sa Manila, no? I think sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, talagang sa hirap po na dinadanas natin because of inflation, dahil tumataas halos lahat ng pangunahing pangangailangan, yung sweldo naman ay hindi naman palaging tumataas, ano, and marami pa rin ang walang trabaho. Siguro hindi lang Manila ang nakakaranas ng ganyang quality of life, pati ibang karatig lugar at iba't iba pang probinsya, no. Isa na nga pong ebidensya dyan is ito, marami pong hindi nakapag-enroll ng mga mag-aaral dahil siguro isang reason ay kakulangan sa financial na suporta or poverty, no. And tumaas din po yung bilang ng mga pamilyang Pilipino na kino-consider ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya bilang mahirap or nasa poverty line. So, yun lamang po ang aking reaction dyan, ano. Talagang mayroon pala talagang tao na handang makipag-away sa social media para lamang ipagtanggol ang kanilang sinusuportahang politiko. Sa totoo lang, hindi niya siguro nare-realize na mga kagaya niyang supporter ngayon ang talagang nang babatikos na, hindi lang kay PRRD, pati na rin kay BBM, no. Nakikita naman natin yung mga post nila Maharlika at saka mga sikat na vlogger, no. Huwag na natin silang isa-isahin, pero ang talagang sobrang halos inaraw-araw na lamang etong si Maharlika Boljakera, no. So sana makita niya na mismo ang kapwa niya supporter ay bumabatikos na kasi may nakikita silang hindi maganda, hindi kaaya-aya sa performance ng mga sinuportahan nila. So kayo po, ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi nito ni Kuya? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Patuloy po tayo magbibigay ng reaksyon sa mga sinasabi ng mga taga-kabilang kubol para makarinig kayo ng ibang insights or ibang opinion nang hindi narrative lamang nila ang kumakalat at pinaniniwalaan, dahil kapag nagkaganon, baka maling mga tao na naman po ang mailuklok natin, ano. So, mag-comment po kayo sa baba, ano pong reaction nyo sa mga sinabi niya. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong reaction video. Salamat po.